Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa ano, pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. Narinig niyo po yun? Narinig niyo yung sinabi ni Sara Duterte dito? 'Di ba? May mga lawyer sa mga sa mga naguluhan. Oh, ito. Yung mga abogado lang yung pagbabasa ng Ano? actually Ano? Oh, klaruhin mo. sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Hindi. Kumbaga, hindi daw alam ni Sara Duterte kung ano yung ginagawa ng mga lawyer niya. Okay? Di alam ni Sara Duterte. Pero, ka-meeting daw niya. Ano yun? Makikipag-meeting ka sa mga lawyer mo, tapos hindi mo alam yung ginagawa nila. Medyo nablangko ka, Sara. Oh. Saan ba yung banda? Ito. Last question, please. Dahil yung mga pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a Nakaganon siya, oh. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Oh, klaro? Pero kung dapat, Sara Duterte, kung nakipag-meeting ka sa kanila, dapat alam mo yung ginagawa nila. Okay, dapat alam mo. Nakipag-meeting ka eh. Ano bang silbi ng meeting kung wala ka palang alam? O, bakit ko po ito tinatopic? Ito. Kasi po, dito po natin mapapatunayan na lutang si Sara Duterte. At hindi siya karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas. Kasi, lutang po, lutang. Pasensya na po pero yun po yung nakikita ko sa video na to. Makikipag-meeting ka, pero hindi mo alam kung ano yung pinag-meetingan nyo. Diba? Klaro? Klaro? Lutang. Mahirap kung magkaroon tayo ng presidenteng ganyan. Diba? At dapat, ma-impeach na talaga to si Sara kasi mahirap eh. Nagkaroon tayo ng lutang na vice-presidente. Payag ba kayo nun? Na nakipag-meeting naman daw siya pero wala siyang alam. Kumbaga parang nag-aral ka, nakinig ka si teacher mo, paglabas mo, wala ka pa rin alam. Diba? Ang klaruhin natin, oh. doon pa lang na masyado pang malayo. Himay-himayin natin to, ah. May nagtanong kasi. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang Ano nga yung tanong? May tanong eh. management. So, we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Wala pa Medyo mahina yung nagtanong eh. Hindi masyado marinig. Yung sagot na lang ni Sara, tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa Nandun pa lang tayo sa tapos biglang bawi. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa. pagbabasa. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil Actually, wala pa pala tayo dun. Nabuang na ning utok ni Ballpoint man. Actually, wala pa pala tayo dun. Ito yung isang example po na hindi po pwede o hindi nararapat si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas o kahit vice president nga hindi siya nararapat kasi po mahina po yung memorya ni Sara Duterte. Medyo hindi naman po natin kailangan na lutang na bise o di kaya presidente kasi bansa naman po yung mapapahamak. 'Di ba? Kailangan po natin ng matalinong mamumuno sa ating bansa. Hindi po natin kailangan ng lutang. May nakikita ako ng mga DDS, ng mga tangang mag-vlog, sabi nila,
Uy, ang ganda talaga ng aming Sara, oo. Nararapat talagang maging presidente yan kasi ang ganda-ganda, oo. Tanga! Ano ba to? Pagandahan pala pag maging presidente? Pagandahan pala ang pagiging presidente at bise? Hambalusing kita eh. Kulangot ka. Diba? May ano ako dyan, tatangang-tangang mag-content. Oh, pagandahan pala eh. Pagandahan pero walang utak. Ganun ba? Ay nako. Anyway mga pre, bago po natin ito ituloy-tuloy yung ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito mga pre, Ballpoint Man 2.0, and syempre meron din po tayong TikTok. Huwag niyo pong kalimutang follow yung ating mga social media accounts. At sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay? Ganun lang po yun. And share this video ha. Share, mag-like, subscribe, and ring the notification bell. Okay? So, eto na mga pre, no? Tuloy na natin itong reaction natin. Yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a Abogado lang nagtatrabaho. Kamiting niya yung abogado na nagtatrabaho, pero hindi niya pa rin alam yung ginagawa nila. Tandaan niyo po, lawyer daw si Sara Duterte. Daw. Ah. meeting with them. Last question, please. Fred. I do not want to answer that question. Next. Nag-iingat na. Bakit nag-iingat ka na? Ilabas mo yung angas. Ariusit. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Namimili na ng tanong eh. Ah. I do not want to answer that question. Oh, tatlo na yung tinanggihan. Tatlo na yung tinanggihan. Ano to? DDS! Mga DDS bulager. Oh, DDS bulager. Akala ko ba matalino yung VP nyo? Bakit yung simpleng tanong hindi kayang sagutin? Oh, medyo nag-iingat na ba sa mga banat niya? Kasi apektado na siya at tagilid na. Sabi kasi ng mga bobong DDS vlogger eh, matalino daw yung kanilang VP. Hindi ko nga maramdaman yung talino eh. Diba? Di naman po ako sa manlalait, no? Pero kasi kung ano lang yung nakikita ko, yun din yung binibigay kong reaksyon. Hindi po yung kaplastikan. Diba? Hindi po, katotohanan po ito, yung aking sinasabi dito. Opinion, reaction. Pero sa pagbibigay ko ng opinion, yun talaga yung rate ko sa inyong Vice President. Bakit ko po sinasabing inyong Vice President? Na imbes na sabihin nating ating Vice President. Bakit po? Kasi ganito yan. Okay? Bakit ko po sinabing inyong? Kasi po, hindi na po nagtatrabaho si Sara Duterte. Bakit? O pag may baha dyan sa Metro Manila, wala dyan si Sara. Inaasahan ng mga Pilipino, ng mga binaha, wala. Saan ang presensya ni Sara? Nandun sa mga kulto, nandun sa mga DDS. Doon yung concern niya, hindi po sa mga binaha. 'Di ba? Kaya masasabi kong Vice President nila yan. Hindi po natin na Vice President. Kasi wala naman pong pake si Sara Duterte sa atin, sa ating mga kababayan na binaha, 'di ba? Kahit wag na nga lang sa akin eh. Doon na lang sa mga apektado ng baha. Ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Sa West Philippines wala din pake doon. Alam nga naman tawagin nating Vice President namin yan. Wala nga paki sa amin eh. Wala nga paki sa atin eh. 'Di ba? Kaya ako proud akong sabihin kong si Pangulong Bongbong Marcos, yan yung talagang presidente natin. Kasi kahit DDS, tinutulungan eh. Binibigyan ng pangangailangan. 'Di ba? Kahit binabash na siya, okay lang sa ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Okay lang. Kahit pinagbibintangan siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi po gumaganti yung ating Pangulo. Sa totoo lang. Napakabait eh. Napakabait po ng ating Pangulo.
'Di ba? Hindi po yan marunong magbanta. Di katulad ng mga DDS na yan, makukupal-kupal. 'Di ba? Kaya hindi kami proud na tawagin naming Vice President natin ito. Hindi. Ninyo. Ninyong mga DDS. Pero kung namin, hindi. Oh. Kaya ang sarap na lang talaga sumigaw. Ah, kung pwede lang eh. No, kung pwede lang na. Si Eleni Robredo na lang yung vice presidente. Ang sarap sana ng ganun eh, no? Kaso hindi na naman pwede. 'Di ba? Oh, hindi naman pwede. Pero, 'di ba? Kumpara mo si Eleni Robredo dito kay Sara, napakalayo. Oh. Tuloy natin 'to mga pre. Last question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money po? I do not want to answer that question. Pang-apat na 'yon. Pang-apat ng di sinagot yung tanong. Oh. 'Di ba? Kasi yung mga DDS sinasabi na si PBBM daw yung nangunguna diyan sa impeachment na yan. Kasi si Sandro, siya yung nanguna eh. So parang ang nagdidikta si PBBM, parang ganun pinapalabas nila. Ngayon, dapat sana sasagutin ito ni Sara Duterte. Kaso pag sinagot niya to, malaking issue. Okay? Siya na naman yung madidiin. Kaya ang mangyayari dito, hindi magsasalita si Sara. Ang babanat ng babanat yung mga atakdog niya. Yun. Yun yung nakikita ko dito. Diba? Atakdog. Oh. Mga asong ulol. Yan yung mangunguna. Walang ibang sisisihin dyan, Pangulo. Ganun talaga. Diba? Yes. Endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress. Hindi pa namin Wait lang. Balik natin yung tanong ha. Pag ang matalinong tao, may tanong sa kanya, mahaba yung explanation niya. Mahaba yung sagot niya. 'Di ba? Tama po. Kapiranggot na tanong, ang sagot ng mga matatalinong tao mahaba. Kasi malawak yung kanilang pag-iisip. Pero si Sara Duterte, tinanong si Sara Duterte, wala pang 1 minuto. Tapos na yung explanation. Nakakahiya. Diba? Wala pang 1 minuto. Alam niyo po yan, diba? Sa mga interview, simpleng tanong pero papahabain noong tinanong. Papahabain yung sagot noong tinanong. Diba? Tama? Si Sara Duterte, wala. Laman lang kalaman-laman yung mga lumalabas sa kanyang bunganga. Kaya dyan po natin titingnan kung, teka lang, karapat-dapat ba ito na mamuno sa ating bansa? Hindi. Kasi po, nasa Bible din po yan, na ang namumuno, dapat na mamuno, ay lalaki lamang, hindi po babae. Siguro parang pagiging vice presidente, pwede po sa babae yan. Pero pagiging presidente ng Pilipinas, hindi po pwede. Naalala nyo, nung si Gloria Macapalang Ulo ang naging presidente, nagkalit-silitsi yung ating bansa. Diba? At yung mga sa Amerika, ayaw po ng mga Amerikano na ang mamuno sa kanilang bansa babae. Puro po lalaki yan. Diba? Diyan po natin makikita. Si Sara, karapat-dapat ba? Hindi po. Sa question and answer na nga lang, wala na, bagsak na. Parang money po. I do not want to answer that question. Yes. Ang dami Endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election.
Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Maniwala kayo doon. Huwag ibenta yung boto mo. Maniniwala kayo doon. Sa kanya pa mismo nang galing. 'Di ba? Ay sa mga rally nyo pa nga lang eh. 'Di ba? Yung rally ng mga DDS, may bigayan na nga doon eh. Nag-aabutan na nga, binibili yung sama ka sa akin. Bigyan kita 500, mag-rally lang tayo. Tapos yung mga lumalabas sa bunganga ni Sara ngayon, di po totoo yan. I-reverse nyo na lang po, reverse nyo na lang. Yun lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun. Akala ko ba, hindi kayo nagdadasal? Mahalaga pala sa'yo yung pagdadasal. Kung maka-Diyos ka, alam ng Diyos na bawal magbanta. Ayaw ng Diyos na nagbabanta. 'Di ba? Ayaw ng Diyos na mamamatay tao. Tapos ngayon bigla mong isisingit yung pagdarasal. Alam mo, dapat ang sabi ng ating Panginoon, huwag ninyong gagamitin yung pangalan ko sa mga walang hindi makabuluhang bagay. Huwag! Kasi kung ginagamit mo lang yung Panginoon pero wala naman sa puso mo, useless yun. Baka parusahan ka pa. Wala sa puso mo, gagamitin mo yung pangalan ng Diyos. Diba? Delikado ka dyan. Puro ka Diyos-Diyos. Baka Diyos-Diyosan nyo. Diba? Hindi naman kayo maka-Diyos. Minura nga ng tatay mo yung Diyos. Tinawag ng estupido yung Panginoon. Diba? Nako, Sara Duterte. Wala na kayong muka na may haharap sa mga Pilipino. Pero kung pakapalan mo ka, kaya nyo pa naman siguro. Manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Sa taong bayan ng tagumpay. Manalig lang daw kayo tapos sa taong bayan ng tagumpay. Yes! Nasa taong bayan ng tagumpay at ikaw hindi ka magtatagumpay dahil hindi hahayaan ng taong bayan na magtagumpay ka sa mga kasamaan mo. Ganun lang kasimple. Nganong naa ka diri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OBP Media. Yes sir. Yung napapansin ko po kay Sara dito ngayon, pinayuhan po ito ng mga lawyer niya na huwag padalos-dalos sa mga binibitawan salita. And then, kailangan mong ipakita sa tao na hindi ka apektado sa impeachment na yan. Always smile. Huwag mainitin sa mga interview. Kailangan cool ka lang para magmukhang hindi ka apektado. Iyon yung payo sa kanya. Pansin nyo? Diba? Pero pag nasa kwarto na yan, nasa isang sulok na yan, tamot ulo na yan. Kasi ang dami pong problema ni Sara Duterte ngayon na kinakaharap. Wait lang, may ads. May sasakyan daw, bahala kayo. Ito may sasakyan daw, piniplex dyan, Pag bumili daw po kayo ng sasakyan ganyan, okay, wag daw kayong dumaan sa kalsada, dapat sa tubig lang daw kayo dumaan. Pinapakita naman dyan, di ba? May kalsada naman, ba't sa tubig ka dadaan? Ay, sus Mariusip. Escape nga natin to. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng
Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget So hindi ka na pwede maglagay ng budget How doon. about the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo, masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo, hindi pa natin inaano yan. Final question, Na-assess na yan. Final question. Number one for Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige. Final question, Lance. said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment ka, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But Yes, ang sabi naman ni Sara Duterte nung mga nakaraan, hindi daw tatakbo. Nabago, tatakbo na naman. Di ba? Magulong intindihin itong si Sara. Walang isang salita. difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Pero wag ko lang sa tingin niyo ba, Sir, natanong ka na? Sir, Ikaw, yes, Dugis, sir. Ron. are you concerned na yung May tanong ako. Sara Duterte, concerned ka ba talaga sa mga Pilipino? Mahal mo ba yung mga Pilipino? Wala ka ba talang tinatago? Sige, sagot. possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng Sorry ba yung sagot pa? impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sana Sir. ba masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement? I did not make an assassination threat to the president. Mag-deny na! Di daw siya nagsabi na ipapa-assassinate yung assassinate yung presidente. Yung sabi niya, pag ako namatay, wag yung tantanan yan, patayin nyo yan, wag yung titigilan. Diba? Imalay ba namin? O halimbawa, ako, ganito, ito si Ballpoint Man, Vice President Ballpoint Man. Tapos sino ba yung gagawin kong si President Juan, okay? Ang gagawin ko, gagawa ko ng plano. Ganito. Kuhanin nyo na yung mga assassin. Labasin nyo na. May meeting tayo ngayon. Diba? May mga assassin na ako dyan. Nakapalibot na. Diba? Imi-meeting ko sila ngayon. Ang sasabihin ko, sisiraan natin yung Pangulo na si Juan, ha? Sisiraan natin yan. Ang gagawin natin, ganito. Kailangan magmukha siyang pumapatay ng tao or pamukha natin sa mga Pilipino na siya ay nag-uutos na ipapatay ako. So, ang gagawin, ganito. Gagawa ako ng isang eksena. Pupunta ako sa isang lugar, may babayaran akong tao. Kunyari, barilin niyo ako, ha? Pero wag niyo akong patamaan. Dapat mga gulong lang yung tatamaan. Pero bago ko gawin yan, mag-a-announce muna ako sa social media. No, pag ako pinatay, pag ako si Ballpoint Man, ako pinatay, wag yung tantanan yan, patay nyo rin. So, ang gagawin, ganito. Mag-uutos ako ng tao, marami, pagbabarilin yung sasakyan ko, 'di ba? Tapos nandun ako sa loob, pwede ring wala, basta sa sasakyan ko yung pinagbabaril, tapos ibalita sa media, pinagtangkang patayin si Ballpoint Man. Vice President Ballpoint Man. Pinagtangkang patayin ng mga hindi kilalang tao. Yung mga sasakyan niya, durog-durog, Tapos yung media, syempre may media tayo. Yung pagbaril doon sa sasakyan ko, ikukunik ng mga ng mainstream media doon sa una kong pagsasalita doon sa social media. Yung nagsabi ako na pag ako'y namatay, patayin niyo yung Pangulo. So, ikukunik na. So, yung isipan ng mga tao, medyo makukuha ko na. Yung loob ng mga tao, makukuha ko na. Ako yung pinagbantaan eh.
Ako yung pinagbabaril eh. Sasabihin ng mga tao, tama nga yung sinabi ni Ballpoint Man, oh. Oh, tamo, pinabaril nga siya. Oh. Pero hindi alam ng mga Pilipino, pakulo-ko lang yun. Ako lang din yung gumawa para ang presidente na si Juan masiraan. Ah, di ba? O katulad nung ginawa ni Ruben Padilla na pinagbabaril daw yung bahay niya. Ang tinamaan, puro lang salamin. Ah, parang ganun. Drama lang. Di ba? Kayo naman, para naman kayong ano, hindi nyo kilala yung mga ganyang klaseng tao. Pag ikaw sabi ka sa kapangyarihan, lahat gagawin mo. Masiraan lang yung Pangulo. Eh kaso, hindi po itiniloy ni Sara Duterte yung ganong klaseng plano. Kasi, may mga expert eh. Nabutasan siya eh. Diba? Hindi niya tinuloy. Pero posible yun. Kung hindi masyadong nag-viral yun, or di kaya hindi masyado siyang nabatikos doon. Posible na ganun talaga. Diba? Pero hindi ko sinasabing gagawin niya ha. Posible lang po. Oh. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Sola. Confident kayo sa numbers ng House. Sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? You still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, ma'am. Nangyari. The other day, pero nag-close sila kagad because of the With a new BPI Wealth Builder for as low as $1. Ano naman tong ads na to? Well, that is their prerogative as a body, no? So, hindi na... Anyway, mga friend, hindi ko na pahabain yung ating ano. Yung live streaming yata nila kanina may problema, no? Hindi masyadong ano eh. Yung press con kanina hindi masyadong parang short lang siya eh, 'di ba? Tapos paulit-ulit. Oh. So hindi na natin pahabain 'yan. So, 'yun, maliwanag naman po, na-explain po natin lahat ng at least nakapagbigay tayo ng reaction, opinion, 'di ba? So, 'yun mga pre, no? Mamaya kita-kits po ulit tayo sa mga susunod nating video. Pero bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito mga pre. Siyempre may TikTok din po tayo. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Okay, sa hindi pa mo nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay, para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so yun lang muna mga pre. Kita-kits po sa susunod na video.